tungkol dito kay Mike Abe. Oo, bumira ito kay Senator Marcoleta eh. Kinu-question niya si Senator Marcoleta. Bakit daw ipinagtatanggol niya si Diskaya? Hindi yata nakakaintindi itong Mike Abe ito ng batas. Oo, parang tumanda ito ng walang pinagkatandaan mga kababayan. So, bakit tinututulan nitong si Senador Marcoleta na government official ang galaw ng gobyerno na magbalik ng pera ang Diskaya? Yan ang hindi ko talaga maintindihan. Ano ba ang meron sa pagitan ng Diskaya family at ni Senador Marcoleta? Pero dito ho sa kanyang ginagawa, mula nung mag-imbestiga at pumutok ang iskandalo ng flood control scam, palagi niyang ipinagtatanggol ang mga Diskaya. Okay guys, nandito tayo ngayon sa ospital. Pero gagawa lang tayo ng konting content tungkol dito kay Mike Abe. Oo, bumira ito kay Senator Marcoleta eh. Kinu-question niya si Senator Marcoleta. Bakit daw ipinagtatanggol niya si Diskaya? Hindi yata nakakaintindi itong Mike Abe ito ng batas. Oo, parang tumanda ito ng walang pinagkatandaan mga kababayan. Ipauunawa natin sa pamamagitan din ng pagpapaliwanag ni Senator Marcoleta yung tungkol sa batas doon sa pagsasaoli ng pera o tinatawag na restitution. Okay? Kasi ang sinasabi ni Mike Abe sa mapapanood yung video mga kababayan ay bakit daw ipinagtatanggol ni Senator Rodante Marcoleta si Diskaya? Una sa lahat, Mike Abe, hindi ipinagtatanggol ni Senator Marcoleta ang mga Diskaya, okay? At hindi rin siya nagsisilbing abogado ng mga Diskaya. Ano ang ipinupunto ni Senator Marcoleta? Yung nakasaad sa batas pagdating sa pagsasaoli ng pera. Yun ang hindi mo maintindihan. Kaya sa video ito, ipapaintindi ni Senator Marcoleta sa iyo. Kaya manood ka at makinig kang mabuti ha. Wala kang alam sa batas tungkol sa restitution. Kaya makinig ka, ikaw Mike Abe sa sasabihin ni Senator Marcoleta. Panoorin muna natin yung sinasabi ni Mike Abe, and then pagkatapos nung sasabihin ni Mike Abe, mga kababayan, isusunod natin yung video na ipinaliwanag ni Senator Rodante Marcoleta yung tungkol dito sa restitution. At ang kausap niya sa pagkakataong ito ay si Ombudsman Boying Rimulya na siya pa noon ang DOJ. Okay? Ito, panoorin muna natin itong si Mike Abe. Alam po niyo mga kaibigan, hanggang ngayon, ang maraming Pilipino sa buong mundo, ako kasama rin ako doon, nagtataka tayo dito sa galaw ni Senador Rodante Marcoleta. Siya po ay senador ng Republika ng Pilipinas, elected senador ng 6 na taon. Pero bakit paulit-ulit ang kanyang pagtutol sa ginagawa ng gobyerno? Lalo na po ang Department of Justice na pinagsasaoli ng pera ang mga nangurap, nagsamantala sa pera ng bayan ng mga kontraktor, especially ang Diskaya family. Alam naman natin talagang nagnakaw yung mga Diskaya. Umamin na talaga sila na bilyon-bilyon ang nakuhang pera nila sa bayan dahil sa kanilang maraming construction company na sangkot sa iba't ibang katiwalian. Kinumpis ka na nga ang kanyang mga sasakyan, bahay at lahat hinold na ng gobyerno. So, ang pinag-uusapan ngayon ay yung lahat ng mga gustong magbalik at dapat magbalik
ng kanilang ninako na pera na katulad ng ginawa ng ibang mga engineer. So, bakit tinututulan nitong si Senador Marcoleta na government official ang galaw ng gobyerno na magbalik ng pera ang Diskaya? Yan ang hindi ko talaga maintindihan. Tama rin ang sinasabi ng mga mamamayan. Bakit ba ganun si Marcoleta? Hindi naman sinabing pag ikaw ay nagsauli ng pera, guilty ka na. Bakit yung ibang mga engineer nagsauli ng pera? Hindi naman sinabing guilty. Idadaan pa rin sa proseso. Magkakaroon pa rin ng trial. Mayroon pa rin due process. Di ba? Ano ba ang meron sa pagitan ng Diskaya family at ni Senador Marcoleta? Alam mo, kung si Marcoleta ay abogado ni Diskaya, okay lang na kanyang gawin yan kahit araw-araw. Abogado siya, tagapagtanggol siya. Kung siya ay abogado ni Diskaya, kaso hindi naman siya. Siya po ay elected senador. Dapat ang kanyang pinaglilingkuran taong bayan, hindi ang Diskaya. Alam nyo, kilala ko rin ito si Marcoleta. Hindi man kami nagkita ng personal nito. Pero dati, madalas ko rin na-interview ito at naniwala rin ako sa kanya. Pero dito ho sa kanyang ginagawa, mula nung mag-imbestiga at pumutok ang iskandalo ng flood control scam, palagi niyang pinagtatanggol ang mga Diskaya. Ito ba'y may kaugnayan pa rin dahil yung kanyang asawa ay mataas na opisyal ng mga insurance company na related sa mga Diskaya? Yung ba yun? Kasi wala akong ibang nakikita Actually, kahit na sila ay mayroong personal na relasyon sa mga Diskaya, pero siya ay senador ng Republika ng Pilipinas, hindi ba dapat kakampi siya sa mga Pilipinong pinagnakawan? Nawala ng pera. Bilyon ito, hindi ito barya. Senador Marcoleta, walang personalan. Magbago ka na, sir. Marami na pong nagtataka at nagugulat sa mga galaw mo. Mr. Secretary, in the last hearing when you were here, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? It's not in the law. But sa akin ko kasi, hindi lang po batas na nagdidictate dito. It's also what is morally right, what is expected of us. Yan po kasi, kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung Wala nga sa batas. Yung Then, requirements anong ilalagay mo sa batas? for admission to the witness protection. Ang restitution is not part of it. Yes, it is not. Hindi mo nangangahulugan na hindi namin pwede i-layout yan depending on the case. Mr. Secretary, I am still in the stage where a particular applicant wishes to apply under that program. And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. That correct? Opo, pero if it's in terms of this Teka case muna. being a financial crime, sir, this is a crime against the Mr. Secretary. financial status of the Filipino people, of the Philippine Republic. I think that it's just right. Mr. that we ask. Secretary, are you amending the provision of the No, law? sir. No, sir. But that is how we run the Witness Protection Program. As a lawyer, Mr. Secretary, may I ask you, in a criminal prosecution, the civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Of course. Kaya nga hindi naman nangangahulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution. Kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao, because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. It will come after. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But It that's is not how, my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am operating. The arbiter Sir, is can I the speak, law. sir? May I speak, sir? Yes, you I'm are operating from the Kindly vantage allow point the- of the reason behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be. Sir, it can cannot come before or after, sir. It can come before or You after. cite the law that it come before. Wala nga po sa batas Huwag Sir, po ninyong babaguhin ang Sir, batas, we, Mr. we, Secretary. we are operating on a unique set of facts. All of these matters are being evaluated because the gravity of this financial crime cannot be underestimated. The more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that.
Alam mo, nakikinig I'm very ang sorry, buong sir. bansa. Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I said that the I country am not needs. expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Then it's your opinion, sir. It's your option, sir. Sinabi ko na nga, hindi ko opinion ito. I am articulating Then it's your option, the sir. provision of It law. is what you wish to happen. That you may proceed Ikaw ang with what you nagbibigay wish. ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Unless you are able to point out the provision of law that it come before. Hindi ganun eh. Sabi mo na nga, and we admitted, impliedly instituted ang civil liability, but this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ang ibabalik niya kung meron man. Not before.